Simula kabataan ay itinuturo na sa atin na ang teamwork ang susi sa tagumpay. Ngunit paano kung ang pagiging makasarili ang magiging pinakamalakas mong sandata upang manalo? Hindi ito ang pagiging makasarili na kinaasaran ng lahat, kung hindi ang strategic na pagiging buhaya, dahil naunawaan mo kung paano gamitin ng sagad ang iyong lakas. Ito ang konsepto ng Blue Lock, kung saan baliktad sa ating nakasanayan, na mas mabuting mauna ang iba kaysa sa ating pansariling interes. Si Isagi Yoichi ay isang football player na nangangarap na maging pinakamahusay na striker. Kasalukuyan siyang lumalaban ngayon sa regional finals, at makikitang sobrang seryoso nito. Ang grupo kasing mananalo ngayon ay ang grupong makakapasok sa nationals. Nang malampasan niya ang depensa ng kalaban, ay sumigaw ang kanyang kakampi na ipasa sa kanya ang bola. Sumigaw rin ang kanilang coach, at naalala niya na mahalaga ang teamwork. Kaya kahit na alam niyang magagawa niyang makascore, ay ipinasa niya ito sa kagrupo. Ngunit sumablay ang tira nito, at nakuha ng kalaban ang bola. Ang matindi pa rito ay nagkaroon ng opening ang kanilang ace player, at malaya itong nakapuntos. Dahil dito natalo ang kanilang grupo, at natanggal sila sa liga. Masakit man ay tinanggap na lang ni Isagi ang pagkatalo. Nalulungkot siya na isa lang siyang average player, sa isang average na grupo, at isang taon na naman ang nasayang. Habang pauwi ay hindi na niya napigilang umiyak. Sinabi ng kanyang magulang na may dumating na sulat mula sa Japan National Sports Committee, at iniimbitahan siyang sumubok upang maging professional player. Kahit na hindi siya sigurado sa kanyang kakayahan, ay pumunta na rin siya rito. Nagulat siya dahil nakasabay niya si Kira, ang ace player ng tumalo sa kanilang grupo. Hindi niya inaasahan na magkakasundo silang dalawa. Dahil hindi lang siya isang mahusay na player, mabait rin siya at may respeto. Pagpasok nila sa venue ay nagulat sila nang makita na napakaraming players ang naghihintay sa loob. Nakita nila na karamihan sa inimbitahan ay ang mga mahuhusay at kinatatakutang forward sa kanilang henerasyon. Lumabas bigla ang isang lalaki. Sinabi niya na siya ay si Jinpachi Igo at siya ang namamahala sa pasilidad na ito. Sinabi rin niya na mula sa kanila ay gagawa siya ng pinakamahusay na striker na siyang magdadala sa Japan ng tagumpay sa World Cup. Mula ngayon ay magsasanay sila rito sa Blue Lock, kung saan sila ay maglalaban-laban upang patunayan kung sino sa kanila ang magiging pinakamahusay na striker. Ngunit lahat sila ay hindi sumang-ayon sa kanya. Sinabi nila na ang football ay hindi nilalaro ng isang tao lamang. Sinabi ni Coach Igo na malaya na silang umalis kung hindi sila naniniwala. Subalit nagbigay siya ng mga halimbawa, kagaya nila Messi, Ronaldo, Eric Cantona, at Noel Noah. Sinabi niya na hindi ang grupo ang pinakamahalagang bagay sa football. Kung hindi ay kung sino ang pinakamaraming naipasok na score. At dahil sa kakayahang ito ay hinahangaan sila ngayon sa mundo, dahil kaya nilang dalhin ang kanilang grupo sa tagumpay. Kung pinapangarap niyong maging kagaya nila, ay kailangan niyong baguhin ang inyong pananaw. Tumagos kay Isagi ang mga sinabi ni Coach Igo dahil isa lang siyang average player. Niwala nga siyang lakas ng loob na itira ang bola na nagresulta sa kanilang pagkatalo. Napagtanto niyang kailangan na niyang magbago, kaya siya ang unang tumakbo papunta sa loob ng Blue Lock. Kasunod nito ay nagsunuran na rin ang iba pang mga players. Binigyan sila ng uniforme at hinati sa mga grupo. Napunta siya sa Team C at nakita rin niya na kasama niya sa grupo si Kira. Habang sinusukat nila ang uniforme ay lumabas si Coach Igo. Sinabi nito na ang kanilang mga rankings ay base sa mga nakuha nilang datos sa mga nakaraan nilang laban. Ito ang mga numbers na nakasulat sa kanilang balikat ngayon. Sinabi rin niya na 300 silang lahat ng mga participants. Nakita ni Isagi na pangalawa siya sa pinakadulo. Ngunit sinabi ni Coach Igo na maaari pa rin magbago ang kanilang rankings base sa resulta ng kanilang trainings at mga laban. Dahil 5 lang sa kanilang lahat ang kanyang kukunin upang maipasok sa Japanese Under-20 national team. Ang mga matatanggal ay wala ng pag-asa. Ang una nilang task ay ang larong touch ball, at ang pinakahuling player na may posesyon sa bola ang siyang matatanggal. Nagsimula na ang laro at nakay Igarashi ang bola dahil siya ang pinakamababa sa ranking. Hindi niya sinayang ang oras at agad na pinuntirya si Isagi. Si Isagi kasi ang kasunod niya sa ranking kaya inisip niya na madali lang siyang target. Ngunit nakaiwas si Isagi at hindi rin niya matamaan ang iba pang mga players. Napansin niyang may isang player na natutulog. Ang player na ito ay si Bashira. Ngunit nang sisipain na niya ang bola, ay sinipa siya nito sa mukha. Sinabihan ni Kunigami si Bashira na kailangan niyang maglaro ng patas, ngunit biglang sinipa ni Igarashi ang bola sa kanya. Kaya nagalit ito at ibinalik ang bola.
Ngunit hinila niya si Isagi, kaya siya ang tinamaan ng tira ni Kunigami. Dahil dito siya na ngayon ang manghahabol. Ngunit nahihirapan rin siyang patamaan ang sino man sa kanila. Mukhang lumalabo na ang kanyang pag-asa na makapasok sa national team dahil malapit nang maubos ang oras. Sa hindi inaasahan, ay nadula si Igarashi at ito na ang pagkakataon niyang makabawi. Ngunit biglang huminto si Isagi. Dahil para bang may nagsasabi sa kanya na walang magbabago kung hindi niya susubukang i-challenge ang sarili at tanggalin ang mas malakas sa kanya. Nagulat siya nang biglang kinuha sa kanya ni Bashira ang bola at hinabol si Kira. Sinubukan ni Kira na tumakas, ngunit imbes na tumira ay ipinasa niya ang bola kay Isagi. Sinipa nito ang bola at para bang kusang gumalaw ang kanyang paa. Dahil wala ng oras ay si Kira ang natanggal, kaya galit na galit ito. Noong una ay hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Isagi, ngunit lumabas rin ang kanyang tunay na ugali. Ipinagmalaki niyang siya ang pinakamagaling sa lahat ng players na kasama niya rito, at ang pagkakatanggal sa kanya ay hindi makatarungan. Dahil napakaiksi lang ng oras na ibinigay sa kanila, at ang drill na ito ay wala namang koneksyon sa football. Sinabi ni Coach Ego na ang kanilang pinaglalaruan ay kasing laki ng penalty area sa football, at 70% ng puntos sa laro ay nagmumula rito. Kinonekta niya ang drill sa larong touchball na dapat ay nakaalerto ka sa iyong posisyon at nakahanda sa mga gagawin ng kalaban. Kaya kung hindi mo kayang gumalaw ng maayos sa lugar na ito, ay hindi ka nararapat na maging striker. Sinabi ni Coach Ego na natanggal siya dahil sa kanyang kumpiyansa at hindi dahil kasalanan ni Isagi. Dahil may isang segundo pa nang siya ay tinamaan at maaari pa niyang tirahin si Isagi. Ngunit pinabayaan niya ang pagkakataon at tinanggap na lang ang pagkatalo. Wala nang nagawa si Kira kaya umalis na ito. Ngunit bago siya umalis ay tumingin siya ng masama sa kanila. Nakukonsyensya naman si Isagi. Dahil kasi sa kanya ay naputol ang career ng isang mahusay na player. Tinanong niya si Bashira kung bakit niya ipinasa sa kanya ang bola. Sinabi ni Bashira na dahil alam niyang sisipain niya ito. Sinabi ni Coach Ego na sila ang mga nakapasa sa admission exam ng Blue Lock at simula ngayon ay opisyal na silang miyembro ng Team C. Ngunit sinabi rin niya na bagamat sila ay magkakagrupo, sila pa rin ay magkakalaban. Lumipat ang eksena sa meeting ng komite na humahawak sa Japan National Football. Dito ay ipinakilala si Anri, at siya pala ang dahilan ng Blue Lock program. Ang kanyang pangarap ay mapabilang ang Japan sa mga kinikilalang grupo sa larangan ng football. Ngunit wala sa mga miyembro ng board ang naniniwala sa kanya. Sinabi nila na aprubahan nila ito sa kondisyon na si Anri ang mananagot kung walang mangyayari sa programang ito. Sa loob ng Blue Lock ay nagsimula na sila sa kanilang training. Napansin ni Isagi na ang lahat ng kanyang kasama ay mas higit sa kanya. Kinagabihan ay hindi siya makatulog, kaya naisip niya na mag-practice na lang muna. Nakasalubong niya si Bashira, kaya sabay na silang pumunta sa practice room. Itinanong niya muli kay Bashira kung ano ang totoong dahilan kung bakit niya ipinasa sa kanya ang bola. Sinabi ni Bashira na kagaya nila Messi, Ronaldo, at lahat ng mga tanyag na player sa mundo. Lahat sila ay may monster na nagtuturo sa kanila sa laro. Sinundan lang niya ang sinasabi nito dahil alam niya na may monster rin na nagtatago sa kanya. Hindi naman alam ni Isagi kung maniniwala ba siya sa kanya. Nahinto ang kanilang usapan dahil tinawag silang lahat ni Coach Ego. Sinabi nito na nabago na ang kanilang ranking at nakita ni Isagi na tumaas ang kanyang pwesto. Ipinaliwanag ni Coach Ego na ang buong Blue Lock ay mayroong 25 teams. At matapos ang elimination, ay mayroon na lang 275 players. Ang kasunod na task ay ang group match, kung saan mahati sa 5 grupo ang bawat block. Sa 5 grupong ito ay 2 lang ang mananatili at ang 3 ay matatanggal. Subalit ang pinakamataas ang score sa bawat grupo ay ligtas. Pagkatapos ng announcement ni Coach Ego ay naguguluhan ang Team Z kung paano sila maglalaro bilang isang grupo. Dahil lahat sila ay striker, kaya napagdesisyonan na lang nilang maglaro ng pick para sa kanilang posisyon. Ang unang nanalo ay si Isagi, at pinili niyang posisyon ay ang forward. Matapos nilang makapamili ng mga posisyon, ay bumuo na sila ng plano. Dahil kapag natalo sila ng 2 beses, ay malaki ang posibilidad na matanggal ang kanilang grupo. Makakaharap nila ang Team X sa unang laban. Kagaya ng inaasahan ni Coach Ego, ang lahat ng miyembro ng Team C ay nag-aagawan para makakuha ng mataas na puntos upang maligtas sa elimination. Ganito rin sa kabilang grupo, kaya sobrang gulo ng nangyayari. Ngunit ang pinakamalakas na player ng Team X ang kumuha ng bola. Walang kahirap-hirap nitong ipinasok ang bola dahil sa kakulangan sa depensa ng Team C.
Dahil dito nabago ang estilo ng Team X at nagsimula na silang kumilos na parang isang grupo upang suportahan si Baro, ang pinakamahusay sa kanila. Mas maayos na ngayon ang kanilang koordinasyon, samantalang ang Team Z ay nag-aagawan pa rin kung sino ang makakapuntos. Nilamangan na sila ng Team X ng 5 puntos. Pagod na si Bashira sa katatakbo. Sinabi niya kay Isagi na kailangan lang nila ng 1 puntos upang kumalma. Sinabi niya na dahil malaki na ang lamang ng kalaban, ay ibababa na nila ang kanilang depensa. Sinabi ni Bashira na pumwesto na agad si Isagi malapit sa goal at bibigyan niya ito ng malayong pasa. Sumang-ayon naman si Isagi at mabilis na sumugod matapos ang kickoff. Ngunit kahit perpekto ang pasa ni Bashira, ay biglang humarang si Baro sa harap ni Isagi. Nagulat si Isagi dahil nabasa ni Baro ang kanilang plano. Gustuhin man niyang dumiretso, ay hindi niya magawa. Dahil pinipigilan siya ng mahigpit na depensa ni Baro. Ayaw rin naman niyang maulit ang maling desisyon ng pagpasa na nagawa niya dati na ikinatalo ng kanilang laban. Bumagal bigla ang oras at na-trigger ang natatagong skill ni Isagi. Nakita niya na open si Reichi, ngunit gumalaw na lang ng pusa ang kanyang katawan at ipinasa ang bola kay Kunigami. Kung saan nakascore ito ng goal kahit na sobrang layo ng kanyang pwesto. Natapos na ang laban at 5-1 ang final score. Habang ang lahat ay nagulat, si Reichi naman ay nagagalit kay Isagi dahil hindi niya ipinasa sa kanya ang bola kahit na open siya kanina. Sinabi ni Isagi na hindi niya alam ang nangyari. Dahil ang gusto talaga niyang gawin ay tumira. Sinabi ni Baro na isa siyang walang kwentang striker dahil wala siyang lakas ng loob na tumira. Pagdating nila sa kanilang kwarto ay nag-aaway-away pa rin silang lahat. Sinabi ni Kuon na kung hindi sila mananalo sa kasunod na laban ay siguradong matatanggal ang kanilang grupo. Sinabi ni Isagi na kailangan lang nilang baguhin ang kanilang estilo dahil sobrang gulo nilang lahat kanina at kahit ang kakampi ay inaagawan na nila ng bola. Sinabi ni Kunigami na susundin niya si Isagi dahil kung hindi sa kanilang dalawa ni Bashira ay hindi siya makakakuha ng puntos. Nagpakita muli si Coach Ego. Sinabi nito na natapos na rin ang lahat ng ibang mga grupo at ang pinakamataas na puntos ay nakuha ng Team B na 8-0. Nagkasundo silang lahat na ayusin na ang kanilang grupo, kaya tinanong nila kung saan eksperto ang bawat isa upang maisama nila ito sa plano. Habang ang lahat ay mayroong mga kanya-kanyang kasanayan, kagaya ni Reichi na may mahusay na shooting skills, si Kunigami na kayang tumira sa malayo, at si Bashira na magaling mag-dribble. Si Isagi at Chigari lang ang walang masabing skills kung saan sila mahusay. Sinabi ni Kuon na okay lang ito, at upang hindi na sila mag-agawan, ay magpapalitan na lang sila ng posisyon para ang lahat ay may pagkakataong maging striker. Pagkatapos ng kanilang meeting ay kumain na si Isagi. Nilapitan siya ni Kunigami upang magpasalamat at ibinahagi ang kalahati ng kanyang pagkain. May matatanggap kasi na reward ang mga makakascore, depende sa rami ng magagawa nilang puntos. Sinabi niya na hindi naman niya magagawa ito kung hindi dahil kay Isagi. Kinabukasan ay ang Team Y naman ang kanilang nakaharap. Nagsimula na ang laban at makikita na mas maayos na ang galaw ng kanilang grupo kaysa sa kanilang huling laban. Ngunit maayos na rin ang galaw ng Team Y matapos silang ilampaso ng Team B ng 8-0 ay napagtanto rin nila na kailangan nilang manalo sa labang ito. Kaya kahit na ibinigay na ng grupo nila Isagi ang lahat ay hindi pa rin sila makapasok sa kanilang depensa. Kalaunan ay napunta ang bola kay Nico at ito pala ang hinihintay ng kalaban. Ang lumapit silang lahat at ipasa ng malayo ang bola sa pinakamalakas nilang player na si Okawa. Sinubukan siyang pigilan ng kanilang goalkeeper, ngunit magulang maglaro si Okawa at pinalobo lang ang tira. Nagsimula na ang second half. Ngunit ang Team Y ay wala ng intensyon na tumira at pinapaikot lang ang bola para ubusin ang oras. Kalaunan ay nakuha rin ng Team C ang bola, ngunit 10 minuto rin ang nasayang. Si Gagamaru na ngayon ang striker, kaya ipinasa ni Isagi sa kanya ang bola. Ngunit napalakas ang kanyang sipa. Mabuti na lang at kahit papaano ay nakuha ito ni Gagamaru. Hindi man ito pumasok ay nasa kanila pa rin ang bola. Ito na ang pagkakataon nilang makabawi kaya lumapit na ang lahat. Ngunit masama ang kutob ni Isagi kaya tumakbo siya pabalik sa kanilang goal. Tama nga ang kanyang hinala dahil natapik ng kalaban ang bola papunta kay Nico. Mabuti na lang at bumalik si Isagi kaya nakapag-counter-attack siya subalit napigilan siya ni Nico. Mabuti na lang din at mabilis si Gagamaru. Naipasok niya ang bola kaya nasira na ang plano nila na ubusin ang oras. Napagtanto ni Isagi na ang nagpapatakbo sa kalabang grupo ay si Nico. At kung mapipigilan niya ito, ay siguradong mahihirapan ng kumilos ang kalaban.
Nagpatuloy ang laban. Ginawa ni Isagi ang lahat upang hindi makakuha ng bola si Nico. Mukhang pumapabor na sa Team C ang laban, ngunit may plano pa pala ang Team Y. Sa huling minuto ng laban ay sumugod ang lahat ng kanilang miyembro, na siyang ikinagulat ng Team C. Pinagpasapasahan nila ang bola, hanggang sa makalapit sa goal at ibinigay ito kay Nico. Ngunit hindi tumira si Nico at ipinasa ang bola kay Okawa. Hindi ito inaasahan ng kanilang goalkeeper. Inakala ng lahat na katapusan na nila, ngunit dumating si Isagi at inagaw ang bola. Alam niya na gagawin ito ni Nico, dahil bago pumasok sa blue lock ay ito ang kanyang gagawin. Mabilis siyang bumaba matapos ipasa ang bola. Hinarangan si Bashira ng mga kalaban, ngunit dahil sa husay niya magdala ng bola, ay nakalusot siya sa depensa. Ipinasa niya sa gitna ang bola, subalit hindi ito inabot ni Gagamaru. Sinabi ni Bashira na hindi naman ito para sa kanya. Ito ay para sa isa pang monster, ang numero 11 striker na si Isagi Yoshi. At dahil sa puntos na nagawa ni Isagi, ay nanalo ang kanilang grupo. Kinagabihan ay masaya silang nagsalo-salo. Masarap din ang kanilang pagkain ngayon dahil sa 2 puntos na nagawa ng kanilang grupo. Pinipilit ni Isagi na matulog ngunit hindi pa rin bumababa ang kanyang adrenaline. Naisipan niya na maglakad-lakad muna at pag-aralan ang laban nila kanina. Nakita niya si Chigiri na pinapanood rin ang kanilang laban. Sinabi ni Chigiri na sa tingin niya ang special skill ni Isagi ay ang awareness nito sa paligid. Sinabi niya na karamihan sa mga players kabilang na siya rito ay gumagalaw lang base sa kanilang field of vision. Ngunit may mga kagaya niyang player na hindi lang ang bola ang nakikita kung hindi ang lahat na nangyayari at posibleng mangyari sa paligid. Sinabi ni Isagi na hindi pa niya kontrolado kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon, ngunit nagpapasalamat siya kay Chigiri dahil sa kanyang obserbasyon. Nahihiya man ay tinanong niya si Chigiri kung ano ang special skills nito. Hindi naman siya sinagot ng direkta ni Chigiri, at ikinwento na lang ang nakuha niyang injury ilang taon na ang nakalipas. Sinabi niyang ito ang dahilan kung bakit siya pumasok sa Blue Lock. Dahil humahanap siya ng dahilan upang tumigil na sa football. Dahil kahit magaling na ang kanyang tuhod, ay natatakot pa rin siyang maglaro ng 100%. Sinabi ni Isagi na kung gusto talaga niyang tumigil ay matagal na niya itong ginawa. Sinabi niyang pareho lang silang dalawa na nangangarap na maging pinakamahusay, at kung hindi niya ibibigay ang lahat ng kanyang makakaya, ay walang mangyayari sa kanilang pangarap. Hindi siya pinakinggan ni Chigiri at tuluyan ng lumabas. Kalaunan habang sila ay nagpa-practice. Sinabi ni Coach Ego na lumabas na ang bago nilang rankings base sa kanilang mga naging performance. Si Isagi na ang pinakamataas sa kanila ngayon. Ipinakita rin niya ang resulta ng laban ng ibang mga grupo. Sa ngayon ay 4 na grupo ang tied sa ikalawang pwesto. At ang kasunod nilang makakalaban ay ang Team W. Muling nag-usap-usap ang kanilang grupo upang bumuo ng plano. Pinanood nila ang video ng kalaban. Nakita nilang mahusay ang kombinasyon ng magkapatid na Wanima. Kung mapipigilan nila ang dalawa, ay malaki ang pag-asa nilang manalo. Tinanong ni Reichi kung nasaan si Kuon at bakit hindi siya ang gumagawa ng plano ngayon. Sinabi ni Lemon na nagpaalam itong pupunta sa CR dahil masakit ang kanyang tiyan. Nagtataka naman si Igarashi dahil ilang oras na itong nasa banyo. Kalaunan ay dumating na si Kuon. Sinabi niya na mabagal ang naging resulta ng kanilang huling laban. Dahil umiikot lang sa isang striker ang kanilang laro. Kaya mas mabuti siguro kung 3 ang gagawin nilang forward para mas mapakinabangan nila ang oras. Tinanong ni Isagi kung okay lang ba si Chigiri dahil kanina pa ito hindi nagsasalita. Sinabi ni Chigiri na huwag siya nitong isipin at ang isipin niya ay kung paano makakapuntos bukas. Kinabukasan ay nagkaharap na ang 2 grupo. Kagaya ng inaasahan nila ay ang 2 magkapatid ang magdadala sa laban. Ngunit ang hindi nila inasahan ay sobrang husay ng kanilang koordinasyon at pasahan. Si Isagi at Chigiri naman ngayon ang nakapwesto sa depensa. Nakilala ng 2 si Chigiri at pinagtawanan nila ito. Sinabi nilang wala na ito ngayong kwenta at hindi na kasing lakas noong siya ay kanila pang kagrupo. Sinabi nilang huwag na niyang subukan na kumilos. Dahil baka operahan na naman ang kanyang tuhod at hindi na siya makalakad habang buhay. Nag-alinlangan si Chigiri kaya nakalampas ang magkapatid sa kanya. Mabuti na lang at napigilan sila ni Isagi. Nabawi nila ang bola at dahil na rin sa pagtutulungan ng grupo ay nakagawa si Kuon ng 3 magkakasunod na puntos bago matapos ang halftime. Sinabi ni Igarashi na sigurado na ang kanilang pagkapanalo dahil nagkakasundo na ang kanilang grupo at nasa kondisyon pa si Kuon. Nagsimula na ang second half. Ngunit nagbago ng diskarte ang Team W at binantayan na nila si Kuon.
Kagaya kanina ay ginamit na naman nila ang kanilang mahusay na pasahan. Nalampasan nila ang depensa ng Team C at nakakuha ng unang puntos. Humingi si Kuon ng pasensya dahil nakuha sa kanya ang bola. Kasunod nito ay ipinasa niya sa likod ang bola. Ngunit mabilis itong na-intercept ng magkapatid at nakagawa na naman ng puntos. Nagalit na si Richie dahil 2 beses nang nagkakamali si Kuon. Humingi na naman ng paumanhin si Kuon, ngunit napansin ni Isagi na parang palihim itong umingiti. Umikot na ang kanilang pwesto at nalipat na sa depensa si Kuon. Sila Bashira naman at Isagi ngayon ang striker. Nang sumugod na sila Isagi ay napansin niya na wala na siyang mapasahan. Kahit paggamitin niya ang kanyang skill na awareness ay wala siyang makitang open na kakampi. Kalaunan ay naagaw sa kanya ang bola. Sinipa ni Kisuke ang bola malapit sa goal. Ang special skills ni Kuon ay ang mataas niyang talon. Ngunit para bang sinadya niyang iwasan ang bola kaya napunta ito sa kalaban. Nakagawa na naman sila ng puntos at tabla na ngayon ang kanilang score. Malinaw na sa grupo na ibinenta sila ni Kuon. Dahil kahit ang lahat ng kanilang puntos ay galing sa kanya. Ang lahat naman ng puntos ng kalaban ay dahil sa kanyang kagagawan. Isa pa ay nang sila Isagi na ang nasa opensiba ay wala siyang mapasahan. Dahil ang play na kanilang ginagamit ay galing sa kanya at para bang alam na alam ito ng kalaban. Sinabi ni Kuon na dahil sa pagkatalo nila sa Team X, at ang halos buenas lang na pagkapanalo sa grupo nila ni Ko ay nawalan na siya ng tiwala sa grupo. Kaya nakipagkasundo siya sa kalaban na gawin siyang high scorer kapalit ng pagkapanalo. Ito ay upang maging ligtas siya sa elimination kahit matalo pa ang kanilang grupo. Kaya nang magsimula ulit ang laban ay kinuha niya ang bola at ipinasa sa kalaban. Sinabi niya na simula ngayon ay maglalaro na siya para sa Team W. Tinanong ni Henry si Coach Ego kung okay lang ba ito. Sinabi niya na panoorin muna natin kung ano ang gagawin ng Team C. Tinanong ni Isagi kung hindi ba mahalaga sa kanya ang pinagsamahan at paghihirap na ginagawa ng kanilang grupo. Sinabi ni Kuon na nasa loob sila ng Blue Lock at ang mahalaga lang dito ay kung ano ang kaya mong gawin upang manalo. Nakapuntos na naman ang Team W, kaya nanganganib na ang buong Team C. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.